I just wanna love myself. 난 좋을 때도 나쁠 때도 love my weakness. 화려했던 기대와는 달리 왠지 볼품없다 해도 find the good parts, the good parts. Babawiin lahat ng sakripisyo na ginawa ko sa ibang bansa na hindi ko naranasan sa buhay ko. Kaya dito, sabi ko, this time, gagawin ko yung part ko para magbago yung buhay ng pamilya ko. Kasi yun naman tayo, di ba? Yun naman tayo, kaya tayo nagsasakripisyo para sa mahal natin sa buhay. Tama? Yes. So yan, syempre, ayan, nagkaroon tayo ng award tayo ng Gold Executive Prime. At syempre, sino nakakaalam sa MPI? Paulit-ulit na naging top 1 sa buong MPI kasi part po natin. Grabe! Kantin po tayo ng MPI before, nung hindi pa ganun kalaki. Sumabog kasi yung grupo natin kaya hindi na daw pwede magsama. Tinatanggihan na ng mga ano ba yun? Yung pinupuntahan natin mga venue kasi masyado ng malaki. So yan, syempre, gaano kasarap. Guys, ako as OFW dati, nangarap ako, sabi ko, kumita lang ako ng 10,000, basta malaya ako, okay na ako eh. Ganun yung ano ko dati, pero si Easy, iba yung ibibigay niya sa'yo. Ibibigay niya sa'yo kung gaano mo ka gusto baguhin yung buhay mo. Yes. Okay? That time, nung kumita ako ng 10,000, sabi ko, wow, pwede pala yun, wala akong amo, wala akong boss, di ba? Ang sarap sa pakiramdam na kumikita ka habang masaya ka. Kasi sa ibang bansa, kumikita ka nga, pero kalbaryo buhay mo. Tama? Kumikita ka nga, hindi mo kasama pamilya mo, hirap ka, pagod na pagod ka, ang sama pa ng loob mo. Diba? Sama pa ng loob mo kasi bakit? Ginagawa mo na yung part mo sa trabaho mo, galit pa rin sa'yo amo mo. Diba? Kaya ang hirap isipin na parang wala kang kalayaan. Kaya dito sabi ko, kumita lang ako na malaya, nakakausap yung mga tao, nasa Pilipinas ako, Pilipino yung kasama ko pamilya ko, okay na ako. Pero grabe guys, yung hiniling ko na yun, sobra yung binigay. Wow! Sobra yung binigay. Kasi sabi ko, dito na ako mabubuhay. Hindi ko na iisipin na aalis pa dito sa opportunity na ibinigay sa akin. Yes. Ito yung hiniling ko eh. Diba? And then, syempre, next. Ayan, nakakapasyal, nakakagala, alam mo yung nararanasan yung mga buhay dati na akala ko yung mayayaman na hindi pwede mangyari sa akin. Imagine mo, nakaka-travel na ikaw lang, kasama ng mahal mo sa buhay, kung saan mo gusto yung nakakapagpahinga ka na walang kumakatok sa'yo na na trabawin mo yan, tapos maranasan mo yung matulog ka kahit ilang oras, ilang araw, walang mag-i-istorbo sa'yo. Yun po yung binigay sa akin ni Izzy. Yes! Yun yung binigay sa akin. Kaya alam mo yun, ito yung ko sa sarili ko na sa lahat ng desisyon ko sa buhay ko, ito yung pinakamagandang desisyon na nagawa ko. Yes! Yung nag-join ako dito sa Empowered Consumerism at seryosohin at mag-focus dito. Ito yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Okay, next. So yan, syempre, hindi po ako, lahat po tayo, pag nagsisimula ka mag-isa, pero hindi po mabibuild, hindi po kami magkakaroon ng ganitong resulta kung wala po sila. Yes. Tama po ba? Guys, napakaswerte sa mga bago pa lang. Sobrang swerte mo po kasi bakit may grupo ka na tutulong sa'yo. Yes. Andyan yung upline mo, andyan yung crossline mo, andyan din yung mga downlines mo at magkakaroon ka po ng downline. Dito po, ang nagpayaman sa akin dito, yung mga tao may mga malalaking ambag sa buhay ko dito. Kasi hindi ko po kayang yumaman ng ako lang mag-isa. Tama ba? Yes. Dahil po sa tiwala ng ibang tao. Pero syempre, bago po magtiwala yung ibang tao sa'yo, ikaw muna. Yes. Tiwala ka muna na itong pinasok mo, dito magbabago yung buhay mo. Yes. Okay? Para ganun din yung tiwala ng mga mai-invite mo sa'yo. Okay? Tiwala ka lang. Tiwala ka sa taong nagdala sa'yo dito kasi sabi ko nga that time, dun sa taong nagdala sa akin dito, minsan lang ako nakakita ng tao na magtitiwala na pwede akong yumaman. Bakit? One time, sinabi ko sa tatay ko, Tay, magpapayaman tayo. Sabi ng tatay ko, nasisiraan ka na ng ulo.
Di ba? Hindi sila maniniwala na yayaman tayo. Sabi ko, mag-aano ako tayo, magne-negosyo ako para makabili ako ng sasakyan. Sabi niya na, huwag masyadong mataas ang pangarap mo. Baka malaglag ka. Di ba? Mahirap pag pamilya mo yung yayain mo. Hindi maniniwala sa'yo. Eh, ang gawin mo, ikaw muna. Ikaw muna, hakaw ka muna kasama ng apply mo. Kasama ng dala sa'yo dito. Okay? Hakaw ka, build ka ng grupo. Ituloy-tuloy mo lang. Dapat guys, bakit nagkaroon kami ng ganito sa maikling panahon? 2 years and 7 months po ako nag-full time dito sa negosyo. Sino yung mga 2 taon na dito? 1 year. Months. Saan kayo? Wala eh. Saan yung mga 1 taon? 1 year, 2 years. Alam niyo ba, para sa akin kasi, 6 years OFW ako walang nangyari. Diba? Naitawid ko lang yung pang-araw-araw ng pamilya ko pero walang nagbago sa buhay ko. Sa anis taon. Pero dito, 1 year nagkasasakyan. Wow! 2 years, nagbahay. Diba? And 2 years and 7 ngayon, nag-start nung 2023, hindi ko na consistent 100,000 6 figures. Wow! Grabe! Consistent, imagine ko yung kumikita ng sumasahod ng 20,000 na pagpupuspusan ng isang buwan, di ba? Utos dito, utos doon. Kung ano-anong iutos ng amo mo, kulang na lang, sampalin ka pa eh. Di ba? Tapos dito, yung malaya ka, pwedeng mamasyal, Ay, grabe, pwedeng iba. matulog, Iba. pwedeng Wala nang balikan. may kalayaan. Tapos, 100,000 ang kinikita mo, di ba? Yes. Masarap yun. Di ba? Sobrang sarap sa pakiramdam na yung pangarap mo lang mangyayari. Kaya ikaw ngayon na nakaupo dyan, dapat ngayon pa lang nai-imagine mo na 2 years. Yes! 2 to 3 years from now, nai-imagine mo na ano yung buhay mo after. Kaya dapat this time, seryosohin mo. Huwag mo muna hahaluan yung isip mo ng negative. Guys, bakit nagkaroon kami ng ganito na resulta? Lagi kong sinasabi sa grupo ko, iingatan mo palagi naman ang isip mo. Huwag mo papatulan yung mga negative. Yes. Okay? Lagi kang titingin sa positive. Lagi mong titingnan palagi positive kasi bakit? Nandito ka para magpa-resulta, nandito ka para makuha yung pangarap mo. Hindi ka nandito para intindihin yung mga negative sa paligid mo. Tama ba? Tama. Kaya kung gusto mo talaga makuha yung pangarap mo, focus ka sa positive. Doon ka mag-focus kung ano yung mga goals mo sa buhay. Yun ang focusan mo. Kasi ganun lang po ako, ganun lang kami trumabaho ng mga leaders ko. Palagi ko sinasabi sa kanila, focusan mo yung positive, huwag negative. Kasi kung saan ka nagpo-focus, doon ka nagiging effective. Tama? Kaya kung gusto maging effective sa pangarap mo, focusan mo. Yes. Yes. So next. Di ko pala nabanggit, yung marketer ko po after 2 years and 7 months, ano na po sila, nasa 120. Ay, grabe. Pwede na ba? Pwede na. Guys, sa mga wala pong marketer, nangarap lang po ako ng isa. Sabi ko na time, nung nagkaroon ako ng full-timer na isa, inastusan ko po to 6 months. Ako yung nag-support sa kanya, pero inalalayan ko yung grupo niya. Ako yung nagma-mindset, ako yung tinutulungan ko siya para mag-stay yung leader niya kasi kagaya sa akin. Hanggang sa, in-imagine ko na magkaroon siya ng 100 full-timer. Nangyari po yun. After more than 1 year, nagkaroon siya ng 100 na full-timer. Wow. Kaya ikaw kung OFW ka, ganun lang gagawin mo. Tiwala ka sa tao na magiging business partner mo at syempre, aalalayan mo yan. Kasi pareho kayo may pangarap eh, tama? Hindi pwede kasi marami akong nahawakan, may mga time na may marketer, minsan konting problema lang, nag-aaway, hindi nakapokus sa positive, ang napupukusan yung negative. Okay? So syempre dapat ikaw, kung OFW ka, huwag mong tatambayan yung negative. Doon ka dapat sa positive palagi, para at least positive yung magiging result. Yes. Okay? Ganun yung gagawin mo palagi. And syempre, ayan, kasama po tayo sa Gala Night, naging naging top 15 po tayo first dati sa alam niyo ba bago lang top 15 ng Project High, buong Project High, pero sabi ko ng time, grabe dito, kumita ako dito ng kulang-kulang 500,000 sa 3 months. Wow. Pero ngayon po, 3 months, nasa 500,000 na. Ay, grabe. Kaya nasa
na-hit ko natin yung top 1 sa Project High kasi sa 3 months po kumita tayo ng 500,000. Pwede na sa'yo? Pwede na? Oh my God, di ba? Kasi pangarap ko 10,000 lang eh. Tapos ngayon, ang layo na. Dito nung naging top 15 po, kumita po ako dyan, hindi po siya umabot ng 500,000. Pero this time po, sabi ko, ano pa lang eh, 2 months. Sabi ko na tayo, gusto ko ma-hit yung top 1 ng ano, inimagine ko lang, guys, paano ba mag-hit ng goals? Dapat ikaw yung tipo ng tao, OFW ka, may tiwala ka sa kakayahan mo, and kapag nag-goals ka, wala kang pakialam sa lahat ng nakapaligid sa'yo. Doon ka lang nakapokus kung ano yung goal mo. Doon ka lang palagi. Ikaw dapat yung tipo ng tao na baliw ka sa pag-hit ng goals, baliw ka sa paghataw. Ikaw kung halimbawa, ang goals mo lang ngayon, 30,000. Doon ka lang mag-focus. Hindi pwede na nag-hit ka ng 30,000 tapos may problema sa loob ng hub, yun ang pinukusan mo, dumagdag ka pa. Tama ba? Dapat hindi ganun. Isa ka dapat sa matino sa loob ng hub. Isa ka dapat sa kung may mga hindi matino sa loob ng hub, ano na sila yun eh. Tama? Huwag ka nang dumagdag. Kasi ganun po yung pag-aano po eh. Kasi normal sa magkakapatid nga, tama? Kasi hubbers tayo, di ba lahat? Karamihan, nasa loob ng hub. Yes. Kasi sa akin, sa paghawak ko po ng hub, ibang ugali po meron sila. Pero lagi akong nakatingin sa positive. Laging hindi ako nagpo-focus sa negative. Kasi kapag negative ang pupukusan mo, hindi po yan masusolve, lalo po yan lalaki. Yes. Tama, lalaki. Ganun yung sasabog na lahat na mag-quit na. Tama ba? Kaya dapat positive palagi yung ibabato mo. Para positive energy, positive momentum, yun palagi ibabato mo para positive yung lahat ng mga goals mo sa buhay mo. Yun ang makuha mo. Okay? And then next. Ayan, syempre, sa loob po ng mahigit 2 taon na pag-full time ko, 6 po yung nagkasasakyan. Grabe. Pwede na ba sa'yo? Dapat na-imagine mo, 1 year from now, may sasakyan ka na rin. Tama? Yes. Dapat yan ang nai-imagine mo. Kasi, imagine mo yung isang OFW na nangarap na kumita lang ng 10,000. Ngayon, pati mga downlines niya, nagkaroon ng mga sasakyan. Di ba? Kaya kasarap sa pakiramdam na hindi lang ikaw yung kumikita. Yes. Under mo, lahat maraming kumikita, ang daming masaya. Di ba? Kasi sa paghawak po ng grupo, hindi siya madali. Ang isang upline, hindi ka masaya kung ang downline mo hindi kumikita eh. Kaya minsan may mga upline dito na ang akala ng downlines, kaya ka pinapagalitan at pinagsasabihan ng upline mo, galit sa'yo kasi mali-mali ginagawa mo, galit siya kasi wala kang result. Kasi ang gusto ng upline mo, magka-resulta ka. Kasi Yes. doon yan magiging masaya. Tama? Kasi ako sa paghawak ko ng hub, masakit sa akin kung may mga resulta yung iba tapos meron dyan walang result. Tama? Kasi thinking ko, yung may mga resulta, mabibili nila lang ng gusto nila. Tapos yung isa dyan, kahit pagkain, hindi niya mabili. Tama eh. Tama? Kaya masakit yun. Kaya dapat, lagi mong iintindihin yung upline mo. Okay? Lagi mong iintindihin yung upline mo. Ikaw dapat malawak yung pangunawak mo. Negosyante ka, nangangarap ka, may pangarap ka, dapat dun ka mag-focus. Pag kinukurek ka, huwag kang magalit. Tama? Kaya ka lang naman nasasaktan kasi tinamaan kayo. Tinamaan yung ego mo. Yung downline ko kahapon, sabi niya, ano bang gusto mo? Hipu-hipuin ka, hindi ka manok. Diba? Hindi ka manok, huwag ka na magpabibig. Kasi lahat tayo nandito para sa pangarap. Tama? Yes. Huwag kang magpabibig. Be a leader sa sarili mo pala, magpaka-leader. Okay? Kasi bakit? Alam niyo po ba, lahat po kayo dito darating ang time hahawak ka ng malaking puso. Yes. Okay? Kailangan i-ready mo na sarili mo. Kaya pag tinatapik ka ng apply mo, accept ka. Bakit? Kasi pag nag-a-accept ka, the moment na ikaw naman yung umawak ng grupo mo, ganun din yung mga downline mo. Okay? Lagi mo i-reflect yung sarili mo ha. Kasi baka pag tinapik ka, nagagalit ka. Paano pag ikaw naman magtapik sa downline mo, magalit sa'yo? Masaya ka kaya? Tama ba? Kaya dapat masaya ka lang. Pakisabi nga masaya ako. Masaya ako. Yung iba ayaw, masaya ako. Masaya ako. Dapat masaya ka lang habang ginagawa mo to. Tandaan niyo palagi, yung pagiging leader, kahit anong sitwasyon mo, dapat masaya ka. Hindi pwede na masaya ka lang kung may pera ka. Tapos kung wala ka ng pera, hindi ka na masaya. Demonyo na yung tingin mo sa lahat na nakapaligid sa'yo. Patay tayo dyan. Masaya ka lang, kalmado ka lang. Kasi lahat naman ng gusto maging successful, dadaan ka talaga. Hindi pwede na ang gusto mo lang yung maganda.
Yung pangit, ayaw mo na. Wala namang himala. Lahat pagdadaanan mo bago ka maging successful. Tama? Yes! Okay? So yan, syempre, pinakamagandang nangyari sa buhay ko yung nagkaroon ako ng sasakyan. Kasi 6 na taon, ang dami ko nang pinagdaan ng trabaho, and then 6 na taon na naging katulong ako sa ibang bansa, kahit gulong ng sasakyan, hindi ko nabili. Sabi ko na tayo, wala nang pag-asa para sa pangarap ko, pero dahil sa opportunity na to, binago yung buong buhay ko, 1 taon, nakabili ng sasakyan. Wow! Ayan. And syempre yan, kita nyo naman yung bahay ko, sana all, di ba? Guys, pangarap ko lang yan dati. Pangarap ko lang magkaroon ng sasakyan, bahay, at ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko yung kalayaan. At habang malaya, kumikita ng 6 figures. Okay? Yan yung nangyayari sa'yo dito the moment na pinaglaban mo itong pangarap mo. Okay? Lagi ko rin sinasabi sa mga downlines ko, huwag na huwag mong sasabihin o iisipin na aalis ka dito kasi pag ginawa mo yan, hindi po kami ang iniwan mo, kundi yung pangarap mo. Yes! Yes! Tama! Kasi pag umalis ako, mahirapan sila. Hindi po kasi yung upline mo nagsimula yan mag-isa. Tama ba? Kaya kahit nung wala ka, kumikita na yan. Tama ba? Yes. Kaya kung umalis ka man, mag-stay ka, ganun at ganun pa rin. Hahataw at hahataw pa rin yung upline mo. Yes! Okay? Kaya dapat stay ka lang, sumabay ka. Mahalin mo yung upline mo. Okay? Makipagsabayan ka sa upline mo. Upline. Love you, upline. Ako ang papayaman sa'yo. Dapat ganyan ka. Oo. Yan ang palagi mo ano sa sarili mo na dapat magpapayaman ako para matulungan ko yung apply ko. Magpapayaman ako para sa sarili ko. Yan. And syempre, ayan, wala na pala. Ayan. So yun, syempre, lagi ko itong ano sa sarili ko, yung dream it and make it happen. Bakit? Guys, simula pagkadalaga, marami rin akong nakita ko OFW na ganito, maraming pangarap. Pero nangarap hanggang pangarap na lang. Tama ba? Nangarap, umalis, kumita naman, pero nasaan? Wala para sa pangarap, tama ba? Kaya dapat kapag nangarap ka, ngayon na nandito ka sa opportunity na magpapabago ng buhay mo,